Hi guys, good evening Coach G. Are you worrying too much? O sobra na ba yung mga iniisip mo na OA na kung titingnan? Masyado na bang exage sa future na tipong ang dami mo na agad naisip, hindi pa lang nangyayari? Sobrang negative na ba ng mga naiisip mo? Anyway, may gusto lang akong i-share na kwento na nangyari sa akin recently. Meron kasing natunog dun sa motor ko. Hindi ko alam, pinatingnan ko. Kada bumibili siya, pag umaabot siya ng 60 to 70 kilometer per hour, lumalakas yung tunog, parang nagpapaypay. Sabi ko, ano kayang ano nun? Ano kayang tama nun? And then naisip ko, pumunta kami ng Leyte, nag-rides kami ng Leyte last time. Baka doon yung reason. So, kailangan kong patingnan. So, okay lang, pinatingnan ko. And then, nung tiningnan, wala namang problema. Okay naman yung mga panggilid, okay naman yung mga parts, yung mga makina, yung mga gears niya, okay naman. So, wala. Kumbaga parang walang nagawa. Hindi rin nagawa, binalik lang. Ang sabi sa akin, patingnan ko na lang sa iba. So, ako, feeling ko naman, bakit kaya? So, nag-search na ako, ang dami ko nang naisip, nag-YouTube na ako, kung ano yung possible reason. Naisip ko na parang, ano kayang sira nito? Baka sobrang laki or OA na, tapos gastos na naman. Sabi ko, hindi ko na alam, hahanap ako ng pagawaan na magaling. Eh, bahala na kung gastos, gastos. Basta mawala yung tunog. Sobrang nakaka-bother siya, sobrang nakakapagpaalala. Okay? And then, sabi ko kanina, dadalhin ko na siya baka bukas na lang after work. So, kanina, tinitingnan ko yung motor ko kung ano kaya yung possible na tumutunog na yon. And then, kanina, pag ikot ko ng gulong ko, may nakita akong pako na nakatusok. So, sabi ko, naku, mapaplat pa yata ako. And then, parang wala naman akong ginagawa, pinatingnan ko na ngayon sa vulcanizing. And nakita dun sa vulcanizing, sobrang laki nung pako. Ganyan, mga ganyan siguro kalaki. And then, nung natanggal na, umalis na ako. Then, napansin ko, nawala yung tunog. Nawala siya. So, ibig sabihin, yun yung reason. Yung pako lang na yun. Sabi ko, bakit naging pako? Ang dami ko nang naisip. Ang dami ko nang na-search na problema. And naisip ko na rin kung saan ko mga dadalhin. Tapos yung pala, pako lang. Siguro dahil tumatama, dahil malaki siya, tumatama siya dun sa mugs while tumatakbo. Hindi ko alam yung science behind that kung bakit tumutunog pag mas mabilis. So, paki-research na lang po. Pero what I'm saying is, sobrang naging OA ako sa pag-iisip kung ano yung tama na yun, kung ano yung tumutunog na yun, to the point na feeling ko gastos na naman and hindi ko alam kung saan ko dadalhin. And yun pala, pakulang. So, in life, ganun, masyado tayong nagwo-worry sa buhay natin. Marami tayong problema, masyado nating wino-worry. Ni sumakit yung ulo natin, i-google mo, na-search mo. Mamaya-maya, sa sobrang kaka-google mo, dadaling ka na sa cancer. Simpleng sakit ng ulo, naisip mo, cancer na. Sobrang pag-iisip nun. And, minsan, yeah, like mga bills, sobrang nating pag-iisip sa mga bills na gagawin minsan OA na tayo sa pag-iisip na hindi na natin naiisip kung ano yung solusyon, kundi naiisip na natin, puro problema na lang. And meron akong gustong i-share sa inyo na pwedeng solution sa sobrang pag-iisip or worrying too much. Okay? Next is practice mindfulness. Yan, kumbaga kailangan nating mas paulit-ulit ako, kailangan mahalaga yung meditate kasi nagwo-work talaga siya sa akin. Nawawala yung sobrang pag-iisip, like meditation, pwede rin dyan ng deep breathing exercise, hingang malalim. Once na hinga ng malalim, relax. Makaka-relax yan. Paulit-ulit lang. Pag feeling mo, ang dami mo nang iniisip or may anxiety ka na, hingang malalim para ma-relax. And deep breathing, proven din yun. And grounding technique. Search na lang yung grounding technique sa YouTube. Maganda rin yun. Okay? And then, number 2 is challenge your negative thoughts. Kailangan mong labanan yung negative thoughts. Kumbaga, iibahin mo yung perspective dun sa naiisip mong negative. Like,
Sobrang sumasakit yung ulo ko ngayon, sobrang sumasakit yung katawan ko, ba't ang dami ko nararamdaman? Imbis na isipin mo na sobrang lala na ng pakiramdam mo, isipin mo, baka ito yung signal ng katawan na kailangan ko lang magpahinga. Baka nag-overwork lang ako. Ibahin natin yung perspective. Ano? Okay? And then, number 3 is, focus on what you can control. Ibig sabihin, kung hindi naman natin kayang kontrolin yung dumating, like example, bills. Sobrang mahal na ng bilihin ngayon. Wala naman tayong magagawa yan. Inflation yan eh. Wala tayo. Kasali na talaga yan. Ang kailangan nating isipin, ang kaya nating kontrolin is paano tayo magdadagdag ng another source ng income natin. So, mas maganda na mag-focus tayo kung ano yung pwede nating kontrolin. Alright? And then, number 4 is stay busy. Right? Kailangan nating magkaroon ng activities na magiging busy tayo. Like yung mga hobbies mo. Magaling ka kumanta, so magkanta ka, magdamag. Mag-drawing or mag-basketball or kahit anong sports, magpaka-busy ka doon. Huwag mo lang isipin yung problema mo. Then number 5 is talk it out. Minsan kailangan natin ng kausap. Ikwento natin yung problema natin. Kasi 'di ba minsan pag kinikwento natin dun sa kaibigan natin or kung sino man, gumagaan yung pakiramdam natin kasi nabibigyan tayo ng advice. Huwag nating suluhin kasi mabigat yun. Hindi dapat yun sinusolo. Then, number 6 is limit exposure to negative stressor. Yan. Baka masyado tayong nanonood ng TV, ng news. Sa social media, sobrang negative na. Baka yung pa yung lagi mong pinapanood. Toolflix, di ba? Masyadong negative yung tulpo. Toolflix yun. Tapos ay news. Baka araw-araw na lang. News ng news. Updated ka masyado sa lahat ng negative. Pangit din naman yun. Kasi maa-attract mo yun. Alright? So, kailangan iwasan or limit natin yung mga negative vibes or mga negative news na nakikita natin. Then, number 7 is practice self-care. Napakahalaga ng self-care. Alright? Siyempre, kailangan mo unahin yung sarili mo. Get enough sleep. Kasi pag okay ang tulog nyo, pansin nyo ba pag hindi kayo puyat, mas productive kayo. Pero pag yung puyat kayo, na late na kayo natulog, tas late na kayo nagising, parang tamad kayo all throughout. No? So, get enough sleep, magpa-araw, napakahalaga po ng araw, mag-morning walk, and then, kumain ng healthy, iwasan yung mga fats, iwasan yung mga unhealthy foods kasi dama yun sa katawan. So, yun yung mga pwede nyong gawin na self-care. Okay? Exercise. Exercise, kailangan din yun. And then, lastly is, write it down. Journal. Isulat nyo. Kasi once na sinulat mo, di ba sabi nga nila, example is, mag-compute ka ng number sa isip. Like, kunyari, divide, di ba? I-divide mo siya sa isip. Ang hirap. Pero pag sinulat mo na, parang madali na kasi nag-iiba na yung perspective mo. So, pwede mo rin yung gawin, lalo sa problema mo, isulat mo. Mag-journal ka, tapos isulat mo. Makikita mo parang iba na yung perspective mo dun sa problema. Let's stop worrying too much. Kasi wala naman tayong magagawa dyan sa problema na yan. Naandyan na yan, kailangan harapin, and let's focus on kung ano yung meron tayo ngayon. Let's focus kung ano yung power na meron tayong magagawa ngayon. Hindi kahapon, hindi yung sa future, kasi hindi pa yun nangyayari. So, focus now, and unti-unti, by God's grace, sa faith kay God, or sa universe, malalampasan mo yung problema mo. Alright? Yun lang, Coach G. Ingat.